tayo. Busy na tayo, call na tayo. Video kasi ako lang, hindi sa message. Hindi ka pa handa? Gusto mo sa chat? Talaga sa face to face tayo. Maganda kasi ako. Sige. Go. Sige. Go. Sige, komportable punta ka. Dapat ba nag-ilaw kasi yung mo kailangan maliwanag pagtingin ha, wag yung madilim. Diyan ka nag-work day? Okay. Ikaw yung nakaupo. Sige, tapos okay. Siya na hindi ko nakalimutan ko. Okay. Yan nabihan nakalimutan ko kasi pala yan. Kami kang papahula sa akin kaya minsan di ko na maalala matandaan yung iba. Sige, dyan ka na. Sige, mag-is na ba tayo? Sige, pwede na tayo mag-video call, be. Maliwanag lang, be. Maliwanag.
Boss pa-massage. Pwede ka ba? Sa ngayon hindi pwede. Schedule natin yan. Busy pa ako naghula eh. Schedule natin. Schedule natin yung massage na yan, ha? Pwede ka ba? Pwede ka ba? Marlon? Sino ba to? Mariano Carl. Si Mariano Carl? Marlon. Adi. Mariano Carl. Si Mariano Carl pala to. Boss, pa-massage. Ang mga massage kailangan schedule natin. Kasi busy si Madam Morimar. Thank you for watching. Pa-share ng live. Pwede ka ba? Hindi pa ako makapag-massage ngayon. Meron pa akong hinulaan sa online. Mariano Card. Thank you for watching. Pa-share ng live. Ken po. Pwede. Kailan pwede? Mamaya PM kita. Pwede ka na ba? Hello, Mariano Carl. Si Mariano Carl. Si Carl. Thank you for watching. Si Mariano, thank you. Ano ba to? Tawagan mo ako later if I'm not busy. Now I'm busy yet. I'm busy for now because naghula ako ngayon. Live hula ako ngayon. Baka ikaw magusto magpa-live hula. Pwede ka na rin magpahula sa akin. Okay. Pahula, Carl. Huwag ka muna magpatawag-tawag. Busy pa ang niya ko. Busy pa talaga. Busy pa. Mariano, Carl. Nice. Kala ko kasi talaga sino eh. Maganda pala to. Maganda pala to. Oo, natandaan na kita. Natandaan mo na kita.
Oo, natandaan kita. Sa ano kasi be, sa personal, ano kasi yun, mga pre-taste lang, kaya hindi ako masyado nagpa-payment. Sa live kasi, meron kasi dito talagang online hula sa live. Meron kang page. Oo, may page ako. eh, nung time na yun kasi, ano yun, occasionally, kaya, sige, rat-rat sila kasi pagkakataon na nila, walang bayad, pre. Kaya, pila-pila sila, wala nang pagkundangan, di na kami pinapaalis. Umalis ka kasi agad eh. Grabe, alam mo be, pag alis namin, saan kami tumagal? Doon, sa Mandaluyong kami tumagal. Sana di ka agad umalis eh. How much more kung di kami umalis agad? Tumagal nga kami sa Mandaluyong, mawag nga kami alas 2 na madaling araw eh. Ginutom na nga ako. Ang tagal kasi nagilap yung babae, ang tagal nagilap. Hindi mag-start na. Yung lalakad nyo no, naayos nyo. Ayun, awan ng Diyos, nakulong na raw. Yung scammer, nakulong na. Ako kasi, umalis kasi agad si ano eh. Umalis kasi si Doreen, umuwi na ng China eh. Ay, sayang. Iba kasi yung ano, kasi kami lang nakuna, tapos ang iba, yun ang sumasabay yung iba, kasi kami nga yung binubudol. Dami yun in-scam. Sabi ko nga kay Doreen, unahan natin to. Pag unahan natin to, sabay-sabay na to mga to. Ayun, sumasabay na sila. Ngayon, nakulong daw, hindi naman mahabol ni Doreen kasi ano siya sa China eh. Nakauwi na ng bansa. Nakauwi na siya sa ibang bansa. Kaya pala nagulat ako. Sabi ko first time ko nakarinig ng ano. Ikaw pala yun. Sige, mag-start na tayo. Ang dami pa kasi, sabi ko, kaya ako aalis. Marami pang makukulit dyan. Lalo na yung pangalan yung makulit. Yung pangalan makulit na yun. Niluloko ako nun eh. Yung nagatid sa amin, sa ano, sa kabilang police station. Nag-drive. Yung pangalan nun, nakalimutan ko yun. Si Kuya Bernie. Oo. Hindi, ang kulit nun. Hindi ka basta-basta paalisin nun. Sabi ko, tara na. Sige, mag-start na tayo, be. Okay. Saan nakapokus ang ating subject? Saan nakapokus ang subject natin? Para dire-diretso lakbay natin. Anong mga tanong natin, be? Yun lang, yung sinend yun. Sabihin mo na, di ba? Nagawa ko eh. Sabi na. Sa'yo, Ha? yung sinend ko sa'yo na yung sa career, yung Sige. Okay. At mo ang mukha mo, be. Yung mukha mo. Pakain. Pakain. Yan. Maganda yan doon na para mag-isa ka. Doon ka sa labas sa may ano. May wifi ba doon? May wifi pa ba sa labasan? May wifi pa? Hanggang dito lang ang pinto. Basta't walang manggulo sa'yo, pwede na yan.
parang nagising lagi, oh. Kasi kasama ate, wala. Yung si Doreen? Oo. An- Sa kanya nag-chat din sa kanya eh. Andun nga siya ngayon. Sa China siya. Sabi niya, ano mo si ate ano, chat mo lang siya. Sabi ko, siguro hindi niya ako matag-aasa. Sabi ko, Hindi lahat naman receive ko. Ang problema, nagloko kasi ang cellphone ko eh. kaya, Oo. Bigla ba naman nag-resign ng isang buong araw? Hindi na sira. Basta lang siya namatay. Hindi na siya gaya. tawa mo pa. Tapos yung isa ko naman cellphone, lobat din. Sabi ko, patay tayo dyan. Wala. Panay tawag na itong mga customer ko ngayon. Hindi na ganda o gaga. Ang trabaho mo na sa online, no? Busy kasi talaga yung mga tao nag-aabang sa'yo sa cellphone. Magulat sila pag wala ka na sa online, eh. Siyempre, hanapin ka nila eh. Mayroon kasi kaming segment sa TikTok, online hula. Ngayon, absent ako 2 araw, nagluloko ang cellphone ko eh. Nagluloko ang cellphone ko. Oo, sige, may kausap ako si ate. Sige, start na natin. Pwede na, naririnig mo na ako? Andito ako sa labas eh. Oo, naririnig mo na ako. Oo, narinig na kita. Naingay kasi sa loob eh. I'm ready to, Oo, ready na. Buuin mo yung mukha mo sa isang cellphone. Sayang yung space. Yan. Maganda yung naka-experience ka ng video kasi sa personal, iba din yung nasa video kaysa personal eh. Para ma-experience mo rin yung totok-totok sa cellphone. kaya tayo sa video call te, kaya mukha ako maputi. Tsaka ma-experience mo rin yung ngalay-ngalay sa hawak sa cellphone. Sige ha, diretso na tayo ha, concentrate na ako. Sige pa ate. Hindi. Stay put ka lang, ha. Pag wala pa akong sasabihin, naglalakbay pa ako, ha. Stay put lang, huwag masyadong gumalaw. Kasi maiba yung landas ng point ng kamay ko. Steady mo lang camera, be, steady. Nakapikit kasi ako, eh. Sandali, tanong muna ako. May bunso ka pang lalaki? Yung bunso ko babae. Yung Meron akong anak na lalaki, yung pangalawa. may mga 14, 13 ganon? 13 yung bunso ko babae yun. Bunso yung babae? Yung lalaki 15. 15. Hindi kasi siya masyadong kantangkaran, ano? Yung lalaki o yung babae? Yung lalaki ba, hindi masyadong pang binata na ba yung binata na ba yung 15 years old? Binata na ba yun? Binata na siya. Okay. Kasi yun ang nakikita ko eh. Ewan ko lang bakit siya nag-highlight sa lakbay ko. Stay put mo lang yung be para di tayo maligaw.
Stipot mo lang yung camera sa noo mo, sa mukha mo, ganun lang. Kasi kaya ako Ate. nag-highlights, ibig sabihin, nung paglakbay ko, siya agad yung nakikita ko eh. Hindi ko lang alam kung anong bakit ang bilis niya nag-highlights sa ano, kung bilis siyang nagpakita sa lakbay ko. Yung panganay mo to eh. Dali lang ha. Yung panganay mo, kamukha mo no. Yung panganay mo, kamukha mo. Oo, ano pa ako yung maganda siya. Kamukha mo yung panganay mo. Oo. Nilalang pikit lang ako ha. Stay put po be kasi naggagalaw. Ilapag mo kaya ang cellphone mo tapos umupo ka kaya. Nabubuwang na yung daliri ko kapipindot. ang galaw ng camera. Sige, stay put lang ha. May bala ka mga ibang bansa, be? May bala ka mga ibang bansa? Oo. Sigurado ba? Hindi naman ako pinayagan ng asawa ko eh. Huwag ka talagang pumayag kasi sabihin ko sa'yo, pag wala ka dyan, maghanap ng iba yan. Nakikita ko ba naman siya? Maluko ba naman yung asawa mo? Babaero ba? Maluko yan. Maluko yung asawa mo na yan. Sige, pag umalis ka, bahala ka. Ako na nagsabi sa'yo. Huwag ka basta-basta umalis kasi may pagka ano to eh. Maloko rin sa babae to eh. Oo nga, bro. Ano yun? Malapitin. Oo. Mabuka kasi. Oo, totoo yan, mabuka siya. Yeah, masyadong ano sa babae to. Malakas ang apil sa babae. Oo. Tama ka dyan, te. Naula ko. Tama, totoo yan. Kasi Hindi ako pinayagan umalis, pero kung aalis ba ako, ang pag umalis ka, ito lang ha. Ano to eh. Good news, bad news. Pag umalis ka, gaganda buhay mo. Pero tanggapin mo, magloko asawa mo. huwag na lang, no? Kaya man ako, te, pag nakaalis ako. Mamili ka. Hindi ko nakakalimutan. Mamili ka lang kasi meron kang mag-sacrifice, mag-suffer yung love life mo sa asawa mo, pero gaganda buhay mo. Asan ang pipiliin mo dyan? Siyempre, yung asawa ko. Oo, kasi alam bakit? May mga anak ka eh. Aanhin mo yung sagana sobrang daming pera kung mga anak mo, no? Madamay-damay, no? Yun talagang, Kaya, yun ang masaklap wala eh. rin mag-aalaga sa kanila. Oo, mahirap be, mahirap. Pero ito lang masasabi ko sa iyo ha. Nakikita ko talaga kasi. hindi siguro 'to mangyari kapag na-aware ka, na-anuhan ka na. Naanuhan ka na ba, naabisuhan ka na. Oo. May makilala kasi siyang babae na medyo mapayat, blonding hair, medyo gantong habang buhok. Nasa likod. May napuputol yung boses mo, te. Ano yun? Meron lang akong awareness na pwedeng ibigay sa iyo babala. Babala na sana wag nang mangyari ito. Kasi nakitaan ko yung asawa mo na mayroong babae na umaaring king-king. Maariba-ariba. Ganon. Anong itsura niya? Dati pa yun? Babuhok? Babuhok? Dati pa yun? Kaya pala nakita ko nag-away kayo. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon ba?
Hindi kasi nakita ko kasi yung eksena, nag-away kayo. Kaya akala ko future yun. Nangyari na pala yun, nangyari na. Tapos na yun? Tapos na. Pero bigyan mo ako ng latest picture niya ha, para masubaybayan ko kung meron pa bang commitment o wala. Saan? Sa babae yung sa ano ko? Sa picture na asawa mo mismo nung bago, current picture, current, bagong picture. Kasi pag luma, yung mga nangyari niya nung picture na yon, yung current mismo yung bago. Yung bago. Oo. Para in case na makita natin kung meron pa ba siyang mga nilalande o talagang wala na ba. Kasi yung pagiging niya, yung pagiging pilyo niya, may something kasi sa babae talaga eh. Totoo yan. Kaya sabi ko, hala, mayroon pala itong pinagdaanan itong dalawa. Alam mo bakit bago kita nag-video call? Inalakbay ko na yung dalawa eh. Sa picture. Nakita ko lahat yung kayo, nagka-problema kayo sa babae. Sabi ko, may pinagdaanan to. Pero ngayon, ano na siya? Hindi naman na. Ano ginano mo na sa binigyan mo na ng leksyon. Oo. Binigyan ko na siya ng leksyon, te. Tama yan. Hindi ako pwede nako, mahirap mapahuli-huli, no? Tama. O yan. Tama yung ano mo, te. Tama yung ano mo. Kasi sabi ko, stock ko muna to ha, maglakbay muna ako dito sa dalawa. Yung profile yung dalawa, nilakbay ko yun eh. Sabi ko, titingnan ko muna tong dalawa to. Okay ba to? Hala, may nakita ako. Sabi ko, hala, may problema din pala to sa babae, itong lalaking ito. Kaya yun ang sinabi ko sa iyo ngayon, na yung ugali niya sa babae, may posibilidad mapukaw yan kapag talagang merong malandi na umaali-aligid sa kanya. Kaya hanggat maari, be careful to your husband. Ay, may ganun eh. Ipugin ko yung itlog niya to. Tama yan. Tama yan. Ako naman sa future, ganon. Sa future, kung tanggalin natin yung pag-abroad, ano bang gusto mong future ka? Titingnan ko kasi mayroon talagang nakita ko na umaalis ka. Ewan ko kung isusundin mo ba to, kung hindi. Pero nasa isip ko yun eh, talaga. Nasa isip Kasi ko nakita ko kasi, malis ka, nagiyakan yung mga bata. Kaya sabi ko, kung kayang hadlangan o udlutin, pwede naman siguro. Kung wag na lang. Kung meron naman kang option dyan na pangkabuhayan, titingnan natin kung... titingnan natin. Kung, Lady guard. oo, maganda naman din yan eh. Okay din naman yung sweldo na yan eh. Dali lang ha, dali lang. Stay put ka lang, base, stay put lang. Mangchismis muna tayo. Mangalkal. May kakalkalin na. Mangangalkal muna tayo sa buhay mo. Sige po. Dali lang ha. Dali lang. Stay put mo muna yung... Hindi na po. Stay put mo muna yung ulo mo, be. Stay put mo muna, ha. Titingnan ko muna yung anak mo kasi nag-highlights kanina sa akin, eh. Ay, bakit siya nag-highlights, te? Ewan ko lang, kaya titingnan ko muna. Tingnan ko lang, ha. Anong grade nito? Anong grade ng lalaki mo? Grade 9 siya, nag-stop siya eh. Tapos ngayon uli, ewan ko, sabi niya kasi sa akin, nabuli siya eh. Ay, yun na nga. Ayun na nga. Nabuli. Ayun na nga.
Ay, Diyos ko po, kaya pala nag-highlights tong anak mo kasi may problema pala eh. Bakla. Ayun. Matalino man yan. Matalino. Kaya nga, sabi ko, bakit nag-highlights tong anak niya? Ngayon, nilalakbay ko na unahan mo ako, imbis ipaliwanag ko sa'yo. sabi ko, yung highlights ko, uungkatin ko sana. Ngayon, inunahan mo na ako pagdaldal eh. Magsasabi sana ako sa'yo na, ingatan mo yung anak mo kasi sa school, ganito ganyan. Naunahan mo na ako. Oo. Next step siya eh. Ngayon lang siya uli mag-aaral. Surveillance mo yung sa room nila kasi kawawa siya eh. Mayroon siyang dinadamdam. May sakit siya? Hindi niya ma-express yung naramdaman niya sa'yo eh. Meron siyang kinikip ba na parang ano sa eskwelahan? Parang ano kasi siya, natatakot siya na hindi na sinasabi. May nakita kasi ako, sabi ko, bakit nag-highlights tong anak niya? Bakit ano ba? Pag once kasi binaglalakbay ako, magbiglang mag-highlight sa akin, may something wrong yan. May ibig sabihin yan, nagpakita yan, ibig sabihin may warning yan. Ganon yun. Nagpa-highlight siya, nagpakita siya, ibig sabihin may problema yung taong yan. Ang ibig mong, surveillance mo be, kasi mayroon kasing mga bata na hindi kaya mag-express ng nararamdaman eh. Pwedeng i-ano mo ba, yung i-approach mo doon sa eskwelahan, mag-ano-ano ka din ba? Kung ano pwede kasi. Pero ngayon kasi naka-ano na siya, pinag-stop ko na talaga siya. Tapos yung naka-away niya na kasi bakla din eh. Yung naka-away niya ngayon, nauna na sa kanya, grade 10 na siya, grade 9 na. Grade 9 uli kasi minto talaga siya eh. Oo. Hindi siya nagkukwento sa akin, napakatahimik niya. Oo. Pag tinanong, tahimik lang siya. Yun nga ang sinasabi ko, be, bakit nakikita ko yung anak mo? Bakit nag-highlight siya paagad, parang ang lungkot ng mukha. Yun nga yung problema niya. Kaya sabi ko, di ako mapalagay. Kasi pag once nag-highlights yung tao sa akin, kakalkalin ko talaga ang buhay niya. Yun, nakalkal ko. Yun lang naman problema niya, sa school lang, ate. Ha? Ang problema niya sa school lang. Titingnan ko kung meron pa ha. Titingnan ko lang. Stay put lang ba? Stay put lang. Sino bang kasama niya sa bahay, be? Madalas. Yung mga lolo. Tsaka yung ate niya. Kapatid kong yung kapatid ko. Tsaka meron dun may ampon yung apo ng stepmother ko nandoon. Yung kakalaya lang. Sabihin mo nga yung huwag siya magpabaya sa pagkain. Kasi kahit may nararamdaman yan, hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Kakauwi ko na lang siya sa bahay kasi kakauwi niya lang dun sa kabila eh. Hindi yan, tahimik yung anak mo. Kahit may problema, hindi nagsusumbong yan. Oo. Kahit may nararamdaman niya na masama sa katawan, hindi rin nagsasabi yan. Yun ang Kasama niya yung ate niya dun, ate. Yung kapatid niya na panganay kasama niya.
Kaya lang dapat siya, itong batang to, talaga siya, no, parang alagain kasi kailangan mo makuha yung loob niya para magdaldal. Ganun talaga siya, tahimik siya. Tahimik talaga Pero siya. matalino siya, matalino yun. Oo, matalino nga siya, kaso minsan pag nagugutom, tinitiis niya minsan. Pag basta may nararamdaman siya, ginitiis lang niya. Hindi siya mareklamo eh. Hindi siya mareklamo. Lang sa tabi, tapos minsan kasi pag sobrang tiis-tiis na yung nararamdaman, mahirap kasi magresulta sa katawan niya eh. Kukunin ko na lang siya dun, te, uli. Sa bahay ko na lang siya Kung kinakailangan na ikaw na minsan sa kanya, makita mo man lang siya, kunin mo yung loob niya para magdaldal sa'yo. Mahirap kasi yan mag dito sa utak niya. Sobrang talino niya, puro siya yung pleaser eh. Siya yung nagpi-please ng tao eh. Siya hindi na marinig sabi mo, te. Mo yung sarili niya na kunin mo yung loob niya para para makuha mo yung niya ba, simpatya, paano mo siya kausapin na maging malaya siyang magsalita sa iyo. Kasi minsan magsasaper yung kalusugan ng bata. Kasi may ugali siyang hindi nagsasalita kahit may nararamdaman eh. May ugali siyang hindi nagsasalita. Kukunin ko na lang siya. Kunin mo siya kasi nag-highlights kasi siya eh. Kung hindi siya ibig sabihin nakapokus ang lakbay ko sa kanya. Ang ibig sabihin, siya ang pinaka-subject ng lakbay ko. Siya yung nagpakita, meaning to say, may importante na dapat kang gawin sa kanya. Huwag mo siyang pabayaan. Oo. Dapat mo siyang i-handle ng kasi malay mo naghahanap yan ng talagang sa magulang. Kasi minsan lang ang oras nyo dyan, no? Oo, minsan lang ang oras nyo dyan. Kunin ko na lang siya. Kunin nyo para iparamdam nyo sa kanya na hindi nyo siya parang pinaubaya lang sa iba. Iparamdam mo sa kanya na importante siya kasi ang mindset niyan palaging tahimik, tapos magki-create ng self-pity yan eh. Magki-create ng self-pity yan. Makakapag ng self-esteem ng bata ba, yung confidence niya baka mawala sa kanya. Mahirap pag matalino kasi, pag nawala yung kumpiyansa sa sarili, yun ang pinakamahirap eh. Kasi kapag matalino ka, kailangan nandiyon yung boost ng confidence mo. If ever na kinulangan siya ng suporta sa magulang, magkakaroon siya ng self-pity sa sarili. Magkakaroon siya ng self-pity sa sarili. Kaya kung ang payo ko lang sa'yo, kung kinakailangan na kahit hindi naman full time na ma-surveillance mo anak mo, at least meron kang time sa kanya. Sa pag-uwi mo, meron ka, nandiyan ka. Wag mo muna siya ipagkatiwala doon kasi sa sobrang tahimik niya, hindi mo alam kung ano na naramdaman niya, hindi mo alam kung ano na iniisip ng bata. Kasi mahirap kasi yung tahimik eh. Kasi meron akong pamangkin ganyan dito, sa sobrang tahimik, nawala siya kasi di naman niya sinasabi yung naramdaman niya eh. Wala siyang sinasabi na ganito naramdaman niya, di niya alam yun. Wala nagsumbong. Hanggang sa na-hospital na lang siya, na lumala na yung sakit. Sobrang tahimik. Kaya pagdating sa tahimik talaga, bibigyan mo ng pansin kasi meron kaming experience dito eh. May experience kami dito, mismong pamangkin ko, na sa sobrang tahimik, may malala na pala naramdaman, hindi sinabi sa amin. Kaya bilang magulang, payo ko lang sa'yo, tama talaga nagpahula ka kasi may problema talaga yung anak mo. Yun siguro nag-uudyok sa yung conscience mo na magpahula sa akin kasi may something wrong talaga sa inyo. Yun siguro talaga. Kasi kita, te, sa panaginip kita, tapos may sinasabi ka sa akin sa panaginip ko. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo.
Ah, Tapos chinat kita, tapos hindi mo ko nasisin, ngayon lang kaya ito nagsin. oo, kasi ang daming request message, nabubuang na ako sa mga tao. Ang daming followers kasi, nababaliw na ako. Minsan di ko na tinitingnan yung mga message request, maabot ng milyon. Nababaliw na ako. Kung nakikita ka na sa Facebook, pag ganun, million na yung followers mo. Ang followers ko unti lang, pero ang viewers ko ang dami. Mga viewers ko kahit hindi sila nag-follow, nag-message, mga stalker. Hindi kasi yan nagbibis sa followers, nagbibis yan sa viewers. Sobrang dami kong viewers. Maabot 100, 200, 300, ganun. 300,000. Ang followers ko lang nasa 13 lang, pero ang viewers ko pa napakarami. Kaya minsan sabi ko wag kayo marami yung sasabi stricta daw ako, mataray daw ako, sinner daw ako. Putol pa yung salita mo, hindi ko marinig. Oo. Hindi ko naman sila sinisi na problema kagaya nga sa'yo. Sa sobrang dami, hindi ko maano. Pero kung bibigyan ko, binabasa ko talaga. Inisa-isa ko kasi sabi kasi ni Doreen, meron nga dyan, tingnan mo. Inisa-isa ko. Naghimay-himay pa ako. Ilang oras kaya ako naghimay-himay. Alam mo, bagay sa akin, mayroong assistant, call center. Para ma-entertain lahat yung mga nasa messenger. Pero alam mo be, siguro nga yung gabay ko nagpapanaginip sa'yo kasi nga may mga bagay kasi na kagaya ng anak mo, yung angel niyan, yung gabay niyan, siguro humingi ng tulong sa akin. Parang ganun yung napanaginipan mo eh. Kasi maging yung anak mo, maging ikaw, hindi kanya kayang i-express yung naramdaman niya sa'yo. Hindi niya masabi kung anong saloobin na pwede niya sabihin sa'yo. Hindi niya masabi kung may problema siya. Kaya ang masasabi ko lang talaga sa iyo be, i-surveillance mo anak mo. Diyan mo malalaman kung ano talaga ang problema niya. Kasi madalas siyang yung tiyan niya eh. Hilig siya naglaro ng mga games. Yun lang naman ang problema niya. Oo, kaso lang napabayaan yung pagkain niya. Oo, sa pagkain hindi nagsasalita eh. Ay, alam mo yung tiyan niya, ang tiyan niya madalas siyang madalas niya nararamdaman yung tiyan niya. Oo. Madalas. Kasi dun sa kabila, yung stepmother ko yung nag-aano ng pagkain dun. Parang inaano sa pagkain. Madalas, Initipid. di mo ba alam? Yun ang nakikita ko. Madalas siyang nag-aano sa tiyan niya. Hindi mo lang siya nararamdaman. Yan ang nakikita ko sa kanya. Kaya sabi ko hanggat maaga, huwag naman lumala yung sakit ng anak mo. Hanggat maaga, kunin mo yung anak mo. Kunin ko na yun bukas. Kakausapin ko na lang siya. Kasi yan ang madalas yung problema doon na hindi niya na-sustentuhan yung pagkain na maayos. Hindi na provide yung pagkain niya. Hindi. Kasi madalas kong nakita siya na naggaganon. Sa isang tabi. Dalawa sila dun ate. Dalawa sila ng ate niya. Ang ate niya medyo active kasi yun. Itong isa lang ang medyo parang, oo. Itong isang ang parang kumbaga, kung nandyan, pero pag wala, lagi nagpapahuli. Wala ka boses eh. Ang anak mo kasing isa laging nagpapahuli sa pagkain, kaya hanggat maaari. Kasi puro sa cellphone. Oo. Kahit sa bahay, ganyan siya. Pahuli siya pagkain. Pahuli siya sa pagkain. Kaya nga yan lagi ko sinasabi sa'yo na kung kinakailangan tutukan mo, kahit hindi 100%, basta't ikaw ang nandiyan dyan sa kanya. Wag mo na lang siya muna Kukunin ko na lang siya doon. Oo, kunin mo siya be kasi yan talaga nag-highlight sa akin. Pag once nag-highlight kasi sa aking lakbay, ibig sabihin important matter yun be. Hindi yun biro.
hindi yun biro. Pag nag-highlight sa aking lakbay, ibig sabihin, may mahalagang kang mission sa anak mo. Hindi mo pwedeng pabayaan yan. Kasi karamihan talaga ang magulang ang siyang nag-iintindi sa anak eh. Talagang magulang talaga minsan ang nag-ano sa mga anak. Kasi mahirap kasi yung mahuli na ang lahat. Yun ang nainisip ko. Yung okay ka lang pero hindi naman nagsusumbong yun. May nararamdaman na pero hindi naman nagsusumbong. Ang mahirap dyan kung lumala na. 'Di ba? Mas maganda yung agapan mo at least hindi huli ang lahat. Di ba? Ikukunin ko na yun, sa bahay ko na lang siya. Masakit kaya pag anak Ano kasi siya, sabi niya kasi, ate, sabi niya sa akin, ma, sabi niya gano'n, pag dito ako umuwi, doble pa yung pamasahe ko, sabi niya gano'n. Kasi sarili ko mo. ang mahalaga, kung kinakailangan, ang mahalaga, bigyan mo rin siya ng time na kunin mo lang talaga yung tiwala niya na magdaldal. Oo. Kasi yung banding ba, huwag mo kalimutan yung banding nyo. Kahit every week, meron kayong banding kain sa labas. Ganun. Oo. Tapos, Puntahan ko na lang sila. muni-muni, usap-usap, anak, kumusta yung ganun. Tapos, isurveillance mo din doon kung anong lagay ng bata. Baka kasi hindi na maganda rin. Oo, ate. Ganun na lang gagawin ko. Sino yung alaga? Pakausapin ko siya bukas. Pupunta naman ako dun. Kung mapapayag ko siya na sumama, isasama ko na siya. Kasi kakauwi niya lang eh. Kakauwi niya lang, parang 2 days pa lang. Umuwi sila. Kasama yung ako niya. Kaya, Yun nga, kasi sabi niya, mahal daw yung pamasahe, sayang. oo. Yun na lang sa lolo. Yun lang. Lalakarin lang. Wala ba siyang eskwelahan malapit sa inyo? Wala. Malalakarin talaga. Pwede naman lakarin kasi medyo malayo. Mga dalawa. Pwede mag-tricycle, pero mahal ng pamasahe. Ay, Mga ganun. 50 po. Ganun. Wala talagang malapit pala sa inyo. Tama. Doon lang sa lolo niya. Gusto, Lapit lang pero talaga nilalakad. ang anuhin mo na lang, kasi yan nga kasi nakita ko, ang anuhin mo na lang, pangalagaan mo muna kung kinakailangan for ano na lang, for ano ba yan? For seguridad. Ano mo din siya, bigyan mo siya ng time na pa-check up yung anak mo, ganun. Ano ba yung, kasi wala ka rin namang oras sa kanya, wala ka ning ipa-check up mo na lang yung lagay niya. May wala naman bayad dyan sa mga center. Wala naman bayad dyan sa mga center. Kasi yung paglipas ng gutom niya kasi, palipas lagi ng gutom, palipas ng kain. Yun kasi yung inaano ko sa batang yan eh. Oo. Kasi mahirap yung yung matagal mo ma-discover, di mo alam, butas ng bituka, di ba? Maganda yung maagapan mo kaysa mahuli ka. Oo, te. Kasi Oo, te. Salamat. ganyan kasi kami dito, may maintenance check up. Kahit wala nga masakit, mini-maintain, ganun lang yun, routine. Kahit walang sakit, mayroon talaga check up yun. Sa center kasi libre lang naman, kaya pwede naman check up lang ba. Sa namin, meron din sa munisipyo. Meron din kayo dyan, libre. Sa munisipyo namin, libre yung laboratory, libre yung general check-up. Ganon sa amin dito. Ganon din ang gawin mo, pa-check up mo lang yung bata. Kasi, mahirap kasi yung talbos pa kasi yung bituka ng mga bata eh. Parang nadala ko na rin siya sa dati nadala ko siya sa ospital, sumakit yung tiyan niya, dinala ko siya. Kaya nga, binigyan naman siya ng gamot siya. Oo, pero kung ininom niya lahat, kasi doon nasa kabila siya eh. Yun nga yung nakita ko sa kanya, sa tiyan. Oo, sa tiyan. Meron siya sa tiyan, set. Kaya nga sabi ko sa'yo, i-monitor mo muna kasi kagaya niyan, hindi mo rin alam na iniinom ba yung gamot, i-monitor mo siya.
Kasi mahirap kasi yung bata na malalaman mo wala nang lunas. Yun ang masaklap kasi be. Ang sakit kasi be pag kalumala, mahirap na kasing gamutin. Yun kasi ang madalas kong sinasabi na hanggat ano gawin mo hanggat hindi pa huli ang lahat. Yun ang hinaano ko. Kasi yung mga ganyang bagay, hindi mo kasi pwedeng maging kampante ka kasi buhay kasi ng anak mo eh. Hindi. Kasi yun ang nalalas kong nakikita sa kanya, sinusumpong-sumpong siya ng sakit ng tiyan niya. Oo. Yung bukas pupuntahan ko sa bukas. Diba? Kaya ngayon ko lang nalaman kasi unang-unang lakbay ko, syempre nakita ko siya. Ngayon sabi ko, di ako mapalagay, gusto ko mangalkal. Gusto ko mangalkal, kalkalin ko yung buhay na to, bakit nagpakita? Ayun, nakita ko nga siya. Isa yung problema yung kalusugan niya, be. Kaya tutukan mo muna siya, tingnan mo muna. Surveillance mo kung kinakailangan surveillance mo. Kasi ganun ako kaingat pagdating sa buhay eh. Pagdating sa buhay, dyan ako naging maingat. Kasi manggagamot din kasi ako. Spiritually. Pero pag material, syempre, pag manggagamot ka, yung puso mo, manggagamot din. Kaya pag may makikita ako na nagkakaganyan, nakikita akong nagkapilit-pilipit ng tiyan, syempre, naawa ko. Naawa ko. Iniinda niya yung tiyan niya. Ito lang masasabi ko sa ngayon, Biha. Ito ang tinadadhana sa atin ng Diyos, kaya ka nagpahula dahil sa anak mo. Kaya ang payo ko lang sa'yo, tutukan mo anak mo. Kasi hindi biro ang ulcer, be. Pagka lumala ang ulcer, delikado yan. Bituka kasi yan eh. Wala tayong vulcanizing ba na pangtapal dyan sa bituka natin. Hindi naman nabubulkanize yung bituka kasi natin eh. Okay lang sana kung kagaya ng gulong, i-vulcanize lang ba? Kaya nga, yun ang sinasabi ko, okay lang sana kung ang ating bituka ay may pwede i-vulcanize ba? Hindi na pwede, di kasi pwede i-vulcanize. Kaya hanggat mild pa, sige, i-go mo na yung paging nanay mo ha. Sige ate, salamat. Sige. Sa susunod ulit. Okay, at least mayroon kang lesson and learn ngayon ha. Thank you ate, ingat. Sige. Sa susunod ulit ate. Sige, bye-bye. Bye. Hello. Meron na naman tayong panibagong tao na natulungan sa ngayon. Kaya kayo, kung mayroon kayong mga ikatanungan kayo, kagaya niya, kung hindi natin natuklasan na mahirap mag-suffer yung mga anak natin sa sakit nang hindi natin namalayan bilang isang magulang tayo kasi hindi natin alam kung ano na nalagay, kung ano nang kasalukuyang nangyayari sa katawan ng anak natin. Mahirap po kasi yung ganung sitwasyon. Ngayon, nagpasalamat din ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng gift na gagaya nito na nakakatulong din ako magpaano sa iba. Ito yung roles ko sa mundong ito, tagagabay. Kaya salamat po sa Panginoon at ito yung binigay niyang gift sa akin kahit pa paano. Ang sarap-sarap ng pakiramdam pag may matutulungan kang tao. Napakasarap ng pakiramdam nun pag may matulungan ka. Kaya thank you Lord, panibagong pagsubok, panibagong pag-asa na naman ng isang ating kliyente ngayon na from Makati City. Ngayon, salamat. Mayroon na naman tayong panibagong buhay na sasalbahin. Salamat at alam ko na bilang ina, masisecure niya ang anak niya. Thank you sa mga viewers. Pwede nyo
i-share ang aking live para mapanood ng iba. Thank you for watching. Mariano Scar, thank you for watching. Sino pa to? Sino pa to? Bye bye.